Sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang may bahay na isinakripisyo ang sariling karir upang suportahan ang mga pangarap ng kanyang mga minamahal. Siya ay si Hilda. Isa akong industrial engineer at nagsisilbing product supply manager sa isang malaking korporasyon ng consumer goods sa ating bansa. Maganda ng takbo ng trabaho ko, pero binago ang lahat ng yun ng mga plano ni Nick para sa pangarap niya sa aming pamilya. Kinig ka sa akin, Hilda. Mas mapaplano natin ang kinabukasan ng mga bata kapag nandito na rin kayo sa Dubai. Pero Nick, paano ang trabaho ko? Kailangan mo mag-resign. Look, kailangan samantalahin natin ang pagkakataon hanggat malakas pa ang ekonomiya rito sa Dubai. Kaya sige na, iayos mo lang lahat ng mga papeles nyo ng mga bata. Okay? Gusto ko na kayong makasama rito sa lalong madaling panahon. Narinig mo rin ba ang pag-uusap kanina sa telepono ni Nick at Hilda? Ha? Wala naman tayo magagawa kung yun ang desisyon ni Nick para sa kanya mag-iina. Karapatan naman niya yun. Sa kauna-una ang pagkakataon, mawawalay sa atin ang ating anak, pati ng ating mga apo. Abay, hindi isip ko pa lang. Hindi pa nangyayari. Parang nadudurog ng puso ko sa lungkot. Nasanay kasi tayong kasama sila simulat sa pool. Pero yun na nga. Darating talaga ang pagkakataong mawawalay sila sa atin dahil magpupundar na sila ng sarili nilang buhay. Kuya, gusto mo bang sa Dubai na tayo tumira at mag-aral? Why not? Saka kung yun ba ang desisyon ni Daddy? Iniisip ko lang kasi, magkakaroon din kaya ako ng mga friends doon? Siyempre, may Filipino community rin doon. Kaya for sure, may mga magiging kaklase rin tayong mga Pinoy doon. Feeling excited ka na talaga, ha, Oo Kuya? naman. Saka, talagang nami-miss ko na rin si Daddy. Tama nga kasi siya. Na kapag nandun na tayong lahat sa Dubai, mas magiging masayang pamilya na tayo kasi nga, magkakasama-sama na tayo. Tay, Nay, alam ko masakit sa inyong paghihiwa-hiwalay nating ito. Kaya nga hinihingi ko ang inyong malawak na pangunawa sa naging desisyon ni Nick. Karapatan ni Nick na isipin ang para sa ikabubuti niyong mag-iina, Hilda. Lalo na para sa mga bata. Alam kong maganda ang pangarap niya para sa mga apo ko. Malulungkot man kami ng tatay niyo. Pero kung para naman sa magandang hinaharap na naghihintay sa inyo sa Dubai, buo ang suporta namin para sa inyo ni Nick, anak. Maraming salamat po, Nay. Tay, huwag kayong mag-alala. Palagi namin kayong tatawagan ng mga bata para kumustahin. Basta tuparin mo yung pangako mo yan, ha? Dahil kahit man lang mga boses niyo marinig namin ng tatay niyo, magiging maligaya na kami. Ay. At wag niyong kalilimutan mag-post ng mga retrato niyo araw-araw sa Messenger, ha? Para nakikita rin namin ng mga ginagawa niyo ron sa Dubai. Opo. Sa ganong paraan, para na rin tayo magkakalapit. At nang hindi rin namin masyadong maramdaman ng nanay niyo ang inip sa pagkakalayo-layo natin.
Anak! Andito ako! Nick! Kuya! Ayan si Daddy! O, kawayan mo dali! Oo nga. Dad! Bilis, lapitan natin. Mga anak! Dad! Dad! Alam niyo na, gano'n ko kayo kamis na lahat. Same here, Dad. Miss na rin namin kayo ni Mona. Tama po si Kuya Dad. Nick. Maraming salamat. Hindi mo ko binigo, Hilda. Alam ko na malaking sakripisyo ito para sa iyo. Mahal kita. Kaya naisip kong maging katuwang mo ko sa iyong mga plano. Abay! Abay, naku! Ay, tingnan mo! Kagaganda ng mga retrato yung pinadala ni Hilda sa graduation ni Adam sa kanyang senior high school dito sa Messenger. Oh, tingnan mo! Napakabilis talaga ng panahon. Hindi tayo nainip eh. Magkukuleyo na pala si Ada. Ay, oo! At sa susunod, si Mona naman ang aabangan natin makatapos din sa kanyang senior high. Sadyang masisikap sa pag-aaral ang mga apo natin, abay. Kaya naman ang ama nila sadya rin mataas ang pangarap para sa kanila. Para sa akin, ay napakapalad ang anak natin kay Nick. Ay kung papaano napakapapalad din ang mga apo natin sa pagkakaroon ng isang mapagmahal at responsableng ama na nagiging sandigan nila sa lahat ng sandali. Ngayong tapos na sa kanyang senior high school si Adam, itatawid natin siya sa Canada para doon mag-aral ng college. Ha? Nick! Oh, Milyon ang kakailanganin natin para sa iniisip mong yan. walang problema, Hilda. Maluwag magpautang ang mga bangko rito sa Dubai. Kung kaya mangungutang tayo sa 3 bangko rito. Ha? Oo, at yun ang ipupondo natin sa pag-aaral ni Adam sa Canada. Pero, saan tayo kukuha ng pambayad? Kung kailangan mag-3 o 4 na doble ang sipag ko sa pagtatrabaho, gagawin ko. Ang inaalala ko ang kalusugan mo. Sa gagawin mong yan, mawawalan ka na ng sapat na pahinga. Baka naman magkasakit ka. Oh, wala akong hindi gagawin para sa kinabukasan ng mga bata. Hilda, buhay Canada ang pangarap ko para sa kanila. Kapag doon sila nakatapos ng pag-aaral, madali silang makahanap ng trabahong akma sa tinapos nila roon, di ba? Mawawalay sila sa atin. Yun ang hindi ko kakayanin. Oh, mabilis lang ang panahon. Kaya pagsusumikapan natin ang lahat ng ito, hindi tayo dapat matakot makipagsapalaran sa buhay. Lalo na kung parang naman sa isang magandang hinahanap nating mag-anak. Nick, 6 na mahabang taon na ang nakalipas. Nung huli nating madalaw sa Canada ang mga bata. Ngayon nagpandemya. Lalo tayong nawala ng pagkakataon na mabisita sila doon. Eh, palagi naman natin silang nakakausap sa video, chat, di ba? At na-update nila tayo sa maayos nilang kalagayan doon. Kaya wala kang dapat ipag-alala, Hilda. Ang gusto ko makita at mayakap ko mga anak natin. Lalo na ilang buwan na lang. Magtatapos na si Bunso sa kanyang kursong fashion management. Gusto ko naroon ako sa araw ng kanyang graduation. Hilda, ngayong ka ba naman may inip? O di ba ang sabi ni Adam na isubmit na niyang lahat ng mga papeles niya sa pagiging citizen doon? At hinihintay na lang niya ang go signal ng gobyerno. O at pagkatapos, mapoproseso na niya ang pagpipetisyon naman sa atin, ha? Ilang mahabang taon pa rin yun, Nick. Ay, Inip na ako sa paghihintay. Inip na ako.
Palayo ng palayo ang distansya ng kinaroroonan sa atin ng ating mga apo-abay. Ang mahalaga, palapit naman ang palapit si Nick at Hilda sa pangarap nila para sa kanilang mga anak. Tignan mo ka. Kaganda ng trabaho ni Adam sa isang marketing company roon. At tiyak, maging si Mona, makakukuha rin ng magandang trabaho roon pagka-graduate niya sa kursong kinuha niya. Sana lang isang araw magkaroon ng pagkakataong makasama natin silang muli. Sabik na rin ako makita at mayakap ang mga apo ko. Nick, round trip ticket papuntang Canada para sa isang buwang pagbabakasyon doon. Alam ko nga kasing inip na inip ka nang makita, mga bata. Kaya yan, iniutang kita ng pamasahe papuntang Canada. Ha? Ayan, hawak mo na. Ibili kita ng ticket papunta roon. At pabalik din dito, ha? Pero teka, kasalukuyan pa rin tayo nagbabayad sa mga dati nating utang dahil sa pagpapaaral ng mga bata. Huwag mo isipin yun. Kahit pa makuba ako sa pagbabayad sa mga utang natin. Ang mahalaga, maibigay ko sa inyo ng mga bata ang lahat na makabubuti at makaliligaya sa inyo. Oh, Oh, Hilda, mahal na mahal ko kayo. Kahit buong buhay ko, ibibigay ko sa inyo ng ating mga anak. oh. Nick, hindi ko alam kung anong sasabihin sa magagandang bagay na ginagawa mo para sa amin. Hilda, Napakabuti mo sa amin ang iyong mga anak. Salamat. Maraming salamat. Hey, Dad! Anak. Salamat sa chance na makasama namin dito si Mami. Pero mas masaya sana kung nandito ka rin. oh, Yeah, Dad! Miss na namin kayo ni Kuya. naku, inip na rin akong makasama kayo, mga anak. But one day soon, ha? Magkakasama-sama rin tayong lahat dyan. Yun naman talaga ang layunin ko para sa ating lahat. At maraming salamat sa mga pagsisikap niyong makapag-aral dyan, ha? Nang maayos. Sa kabila ng pagkakalayo-layo natin. Naku, talagang pinahanga niyo ko, mga anak. No, Dad. It's not us. It's you. Oh, Ikaw at ang mga gabing ginawa mong araw para lang mapag-aaral kami rito at maibigay ang aming mga pangailangan. We salute you, Dad. You're one in a million. Kami ang proud na proud sa iyo. Hey, Dad! Are you crying? Napaiyak ka ba ni Kuya? hindi ako mahihiyang aminin sa inyo na umiiyak ako dahil sa mga naging tagumpay niyo sa buhay, mga anak. Pero dagdag pa dyan, ha? Kasama natin ang mami niyo sa tagumpay natin ito. Siya at ang moral support niya, di ba? Siya pa rin ang gumawa ng pagpapalakas ng loob natin. Number 1 siya na dapat nating pasalamatan, ha, mga anak? Nick, ano ka ba? Kailangan bang payakin mo rin ako? Para sa akin, ikaw ang pinakasusi sa pagkakamit ng lahat ng ito. Hilda, Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka namin ng mga anak mo. At sa bawat layo nito, lagi pa rin kaming nasa iyong likod. salamat. Mahal na mahal ko rin kayo. At natitiyak ko, darating din ang araw na magkakasama-sama tayo. Oo, sa simula, nahirapan pa akong bumitiw sa mga bagay na para sa akin ay mahalaga. At tangi kong ninanais.
Pero ang mga pagpupunyagi ni Nick ang nagmulat sa akin sa kahulugan ng katagang sakripisyo. Hanggang dumating sa aking kamalayan, ang higit na pagbibigay halaga sa mga bagay na mas karapat-dapat, lalo na para sa kapakanan ng aming mga anak. Sa ngayon, unti-unti na rin kaming nakaraos sa mga pagkakautang namin sa 3 bangko dito sa Dubai. At habang naghihintay kami na mapetisyon ni Adam para sa paninirahan namin sa Canada, patuloy pa rin si Nick sa pagdudugtong sa aming mga pangarap. Ako si Hilda at ito ang aking buhay. Ang mabuting ugnayan ng isang mag-asawa ay pinatitibay ng pagmamahalan, seguridad at pagkakabuklod-buklod tungo sa pagkabuo ng isang matatag na pamilya. Makanagsiganap, Susan Robles, June Martin Ligaspi, Chiquit del Carmen Amor, Junel Benabin at Rosana Villegas sa papel na Hilda. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na namang kasaysayan ang kapupulutan nyo ng araw sa buhay. Ito ay ang kasaysayan ni Betty. Ni driver ang asawa kong si Tiago. Sa hanap buhay na ito, aming pinalaki ang aming 5 anak. Maayos naman ang buhay nila sa awa ng Diyos. Ngunit pumanaw sa pagsisilang ang aming si Normita. Kaya mula noon, kami na ang nagaruga sa anak namin si Irene. Mamaya ka pa mamamalengke, Betty? Eh bakit? Ihatid ko muna sa school yung apo kong si Irene. Ay, oo nga pala. Hatid sundo mo pala ang apo mong yun. O tapos na ba siya ng elementary? Malapit na siya makatapos ng high school mo na. Tingnan mo nga naman makakatapos na pala siya ng high school. O ano naman ang magiging trabaho niya? Gusto niya maging social worker. Kaya balak namin na ipasok siya sa kolehiyo. Ano? Gusto niya maging social worker? O paano niya magagawa yun? Pwede mangyari yun, Monang. Pahihirapan niyo lang ang sarili niyo ni Tiago. Pag tinuloy niyo yan, may edad na kayo, hindi na dapat kayo mahirapan pa. Ikaw naman, oo. Pagmasahihin niyo na lang siya, katulad nung ginagawa ng mga kapwa niya bulag. Ano ba yung ibabalita mo sa amin ng lola mo, Apo? At sabihin mo na habang kumakain tayo. Oo nga naman, Apo. Good news ba yan? Opo, Lolo. Lola, Wala, sabihin mo na. ano po? Nakapasa po ako sa scholarship na kinuha ko sa isang university. Ibig sabihin, wala ka ng matrikula sa pagpasok mo sa kolehiyo. Opo, Lola Betty. At may allowance pa po ako kada buwan. Ang galing talaga ng apo ko. Hindi na po ninyo problema ang tuition ko at pamasahe. Binabati ka namin, Apo. Salamat po, Lola. Pero magmamasahe pa rin po ako tuwing wala akong pasok. Baka naman maka-apekto yun sa pag-aaral mo. Hindi po, Lolo. Kaya ko po yun. Gagamitin ko naman yung kita ko sa masahe bilang pambayad sa magiging guide ko sa school. Bakit, Apo? Ayaw mo na bang kasama ako? Hindi po sa ganon, Lola. Iba na po kasi sa college Mas mahirap na ang pag-aaral.
Kaya kailangan ko po talaga ang magkaroon ng guide. Ay, tay. Ito, dinalang ko po kayo ng bigas at mga dilata, ho. Salamat, anak. Tama-tama yan. Sira kasi yung jeep na pinapasada ko ngayon. Ganun ho ba? Di pa paano ho niyan? Di makakapasok sa eskwelahan bukas si Irene. Dahil wala siyang baon. Hindi na namin problema ang baon at pamasahin niya, Darmo. Ang allowance niya sa university ang ginagamit niya doon. Okay, mabuti naman po. Responsable ang pamangkin mo. Siya nga rin ang nagbabayad sa kinuha niyang guide. Kinukuha niya yon sa kita niya sa masahe. Abay, dapat lang hong maging responsible siya. May kapansanan siya. At uli lang lubos pa. Ano po ba ang kinukuha niyang kurso? Yung social work? Ano ho? Social work? Gusto niya maging social worker? Ay wala namang masama sa pangarap ng pamangkin mo. Opo, itay, wala nga pong masama. Kaso paano siya makatutulong sa mga nangangailangan? Siya itong pangunahing nangangailangan ng tulong. Baka wala siyang mapasukan trabaho niyan, tay. Naku, sayang lang ang pera at panahon niya sa pag-aaral. Naniniwala kami ng nanay mo na may inilaang magandang kapalaran ng Diyos para sa iyong pamangkin. Tulungan na lang natin siyang hanapin yun. Ay, naku, maswerte siya, maswerte. At sa inyo siya napunta. Dahil alam niyo kung akong nakakupkup sa kanya, hindi ko na siya pag-aaralin. Dito na lang siya tumulong sa bahay. Para mo naman sinabing hindi magtatagumpay siya. Kasi, tay, magmasahay na lang siya. Mas makaiipon pa siya eh. Sobe naman magsalita si Tio Darmo. Irene, bakit ka umiyak? Lola Betty, Alam ko na. Dahil sa narinig natin sinabi ng Darmo mo kanina. ang sakit po kasi niyang magsalita, Lola. Kahit tiyo ko siya, wala siyang tiwala sa akin. Hindi kasi madaling abutin ang pangarap mo, Apo. Kaya parang imposible sa kanya yun. Alam mo ba, kami man ang lolo mo nagulat. Nang matuto kang magbasa at magsulat. Hindi naman namin alam yung braille eh. Pati ang cellphone na nagsasalita. At higit sa lahat na talaga nakakagulat, yung pwede na rin kayong gumamit ng computer. Dahil po yun sa pag-unlad ng teknolohiya, Lola. Kaya nga ang tiyo mo hanggang ngayon hindi makapaniwala. Pati tuloy ang pangarap mo. Hindi niya mapaniwala ang maaabot mo. Buti pa kayo ni Lolo Tiago. May tiwala kayo sa akin. Sinusuportahan niyo po ako. Basta, ipagpatuloy mo lang ang pagsisikap mo, Apo. At balang araw, magtitiwala din sa iyo ang mga humahamak sa iyo. Huwag kang panghihinaan ng loob. Irene, Apo, bakit malungkot ka? At saka di ba may pasok ka? Bakit hindi ka pa magbihis? Baka malate ka. Hindi po ako makakapasok ngayon, Lola. Ha? Bakit? May nangyari ba sa guide mo? Dinala po nila sa ospital ang ate niya dahil manganganak na. Ay, ganun ba? Sasamahan na lamang kita para makapasok ka at marinig mo ang turo ng mga profesor mo. Pero maghapon po yun, Lola. Ay, kaya ko yun, Apo.
Malakas pa, lola mo. Hindi ka papasada ngayon, Tiago? Oo, Betty. Masakit ang katawan ko. Para akong tatrangkasuhin. Malamang nahawa na kita. Siguro nga. May edad na tayo. Kaya humihina na rin ang At ang tubig. Uminom na po kayo. Salamat, Apo. Ang lolo mo nga parang tatrangkasuhin din Kung gusto po ninyo, mamasahihin ko po kayong dalawa. Para po gumaan ang pakiramdam ninyo kahit paano. Nagkasakit pala kayo ni Inay. Tay, Oo, anak. Pero magaling na kami ngayon. sana ho tinawagan niyo ko. Para lapadalan ko kayo ng panggastos. Yun nga sana ang gagawin namin. Oy, bakit hindi po? Kaya lang, sabi ni Irene, ang ipon na lang niyang gamitin namin. Kikita pa naman daw sa uli. Ay, naku, mabuti naman. Makakaipon siya. Kaya tama lang naman na tulungan niya kayo ba? Dahil sa laki ng pagsuporta niyo sa kanya. Hindi nakalilimot ang pamangkin mo, Darmo. Kaya sana, baguhin mo na ang maling pananaw mo sa kanya. Good morning po, Dean Rigor. Ay, good morning. Tawag niyo raw po ako. Oo. Good morning din, ihalat ka rito. Opo. Next week kasi, graduation nyo na, no? At siguro naman, alam mo na kasama ka sa 10 bibigyan ng medalya. Nasabi nga po sa akin ng professor ko, kasama daw po ako sa top 10. Totoo yun. At ngayon pa lang binabati na kita. Sa kabila ng iyong kapansanan, nakatapos ka ng iyong kurso na may award. Salamat po, Dean Rigor. Bala ko nga sanang irekomenda ka sa isang malaking foundation na alam ko. Naghanap kasi sila ng social worker. Dok Dean, maraming salamat po. At may isa pa kaming sorpresa sa'yo. So be ready, Iha. O-order ka sa akin ng pansit at buto, Betty Ay, oo, Monang. Para hindi na ako magluluto. Manok na lang ang bibiling ko. Ay, bakit? Ano bang meron? Graduation na ng apo ko sa Makalawa. Abay! Tignan mo nga naman ano. Oo. At matatapos na pala siya sa kolehiyo. Ay, oo, Monang. May papasukan na nga siyang trabaho Ay, talaga? Ay, saan? Inirecommend na siya ng kanilang dean sa isang foundation. Oh, di mabuti. Nagbunga rin ang pagtsatsaga mo, Betty. Determinado rin kasi ang aking apo, Monang. Kahit naman magtyaga ako, kung ayaw niya mag-aral, wala rin mangyayari, di ba? Matapos nating ibigay ang medalya para sa ating mga nangungunang estudyante, isang tanging award naman ang ibibigay natin. Ito ay ang Outstanding Student of the Year na ibinibigay dito ng university. Sa isang estudyante na sa kabila ng maraming hadlang ay nagawa pa rin tapusin ng matagumpay ang kanyang kurso. At ang ating outstanding student ngayon ay walang iba kundi si Irene Martinez. Oh, Irene,
Itong ikalawang medalya. Ano masasabi mo? Maraming salamat po. Una sa Diyos, sa pagtulong niya sa akin. Salamat din po sa mga pumili sa akin na maging Outstanding Student of the Year. Pinasasalamatan ko rin ang aking lolo at lola na siyang talagang sumuporta sa akin mula nang maiwan ako ng aking mga magulang. Salamat po sa walang sawang hatid sundo niyo sa akin sa school, Lola Betty. Hindi ko po malilimot ang inyong kabutihan at pagmamahal. Para po sa inyo ang aking tagumpay. Ikaw talaga, Apo. Piniiyak mo ako. Nagsabi lang po ako ng totoo, Lola. Kayo po talaga ni Lolo Tiago ang inspirasyon ko. Salamat, Apo. Pinaligaya mo kami ng iyong lola. Pinabati ka namin. Congratulations din, Irene, ha? Judar mo! Sumunod ako sa inyo. Narito pala kayo. Oo. Ito nga, nang malaman kong graduation mo ngayon, pamangkin, dito, pumunta ako rito. Talaga, pinabati kita, ha? Ang galing mo, ang galing. Karapat-dapat lang sa'yo ang mga award mo, ha? Salamat po, Rio. Pero kung tutuusin, sina Lola at Lolo po ang dapat sabitan ng medalyang ito. Dahil naging mabuting gabay po sila sa akin. Parang ako ang gumraduate din ng mga sandaling yun. Napakasaya ko. Pagkat natulungan ko ang aking apo na maabot ang tagumpay. Social worker na siya ngayon dito sa aming bayan. Sana'y naibigan niyo ang aking inilahad. Ako si Betty, isang lola, at ito ang aking buhay. May kapansanan man ang isang tao, kung may mapagmahal naman siyang pamilya, tiyak pa ring liligaya at magtatagumpay. Mga nagsiganap, Junel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, June Martin Legaspi, Phil Cruz at Susan Robles sa papel na Betty. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Boboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Biar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay isa pong binibini ang maglalakad sa atin ng kanyang kasaysayan upang kapulutan ng magandang aral sa buhay. Siya po ay si Cecil. Kahera ako sa malaking tindahan ni Ma'am Estela. Dahil mabait naman siya, nawili ako sa pagtatrabaho doon. Lalo na nang maging nobyo ko ang anak niyang si Vince. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Sumama ka na, babe. Para makilala naman ang tropa ko, maganda kong GF. Pero may trabaho ako dito ngayon, Vince. Baka magalit ang mami mo pag umalis ako. Hindi yun. Ako naman ang kasama mo eh. Ayoko pa rin isipin yung sinasamantala kong kanyang kabaitan. Isa pa, sayang din ang kikitain ko sa araw na to. Kailangan namin yun sa bahay, Vince. Para matulungan ko ang nanay ko.
Ang bait talaga ng babe ko. Kaya love na love kita eh. Dahil sa ugali mong yan. Salamat naman at naunawaan mo ko. Oo naman. Love yata kita. Oh, babe. Bigyan mo na lang ako ng 500 dyan sa kaha. Ah? Hindi kasi ako naiwanan ng pera ni Mami. O Cecil, kumusta rito sa tindahan? Okay naman po, Ma'am Estela. Wala naman pong naging problema. Maganda rin po ang sales natin mula kaninang umaga. Salamat naman. Kahit na may problema ako sa ibang parte ng buhay ko, sa negosyo ko naman, wala. Ma'am, may sasabihin nga po pala ako. Ano yun? Nagpakuha po sa akin kanina ng 500 si Vince. Huh? Sabi niya ikuha ko raw po siya sa kaha. Hindi niyo raw po kasi siya naiwanan ng pera. Batang yun talaga, oo. Nagsinungaling na naman. Ay, ibig niyo pong sabihin, hindi totoo yung sinabi niya? Araw-araw, hindi maaaring hindi ko siya bigyan ng pera. Dahil pag hindi ko siya binigyan, kinukupitan niya ako. Ginagawa niya po yun? Marami ka pang hindi alam tungkol sa kanya, Cecil. Alam mo bang natuwa ako na maging nobya ka niya? Dahil inisip ko na baka ikaw na yung babaeng makapagpapabago sa kanya. Miss Stella, Pero mukhang hindi pa rin saan po niya dinadala ang perang hinihingi niya? Cecil, maraming salamat sa pagtatapat mo sa akin, ha? Sana huwag ka magbago. Oh, sige babe. Alis na ako. Thanks ulit dito sa 1K, ha? Ay, ano ka ba naman, Vince? Oh. Hinahalikan mo ko sa lips nandito tayo sa tindahan. Baka may makakita nakakahiya. Hayaan mo makakita nila. Nakahalikan mo ang gwapo mong BF. O sige, alis na ako. Bye. Ingat ka. Talaga tong si Vince. Pero sobrang sweet, ha? Kaya lang, bakit kaya ganun? Nagpakuha na naman siya ng pera sa akin sa kaha. Saan kaya niya dinadalang pera? Ayaw naman niyang sabihin sa akin. Cecil, Ay, kayo pala, Mang Bert. nakita kong umalis na si Vince, kaya nilapitan na kita. Oo. Nagpakuha na naman ba siya ng pera? Ay, opo. May babayaran daw po siyang utang. Ayaw ko nga po sanang sundin yung gusto niya eh. Kaya lang nagalit eh. Kaya sinunod ko na lang po. Ay, naku. Ang lalaking yun, puro na lang problema ay binibigay kay Ma'am Estela. Pinag-aral naman siya. Ayaw magtrabaho. Puro barkada at bisyong inaatupag. Bisyo? Bakit po? Ano po bang bisyo ni Vince? Hindi mo pala alam. Naku, Cecil. Mag-iingat ka kay Vince, ha? Huwag mo siyang hayaang sirain ang buhay mo. Mang Bert, bakit niyo po nasabi yan? Ano po ba talagang alam ninyo? Sabihin niyo na! Cecil, anak, wala nang dumating ka kanina galing sa trabaho mo. Napansin namin itong kapatid mong malungkot ka. May problema ba? Napagalitan ka ba, ate? Hindi, Elmer. Mabait na boss si Mami Stella. At kahit minsan, hindi pa niya ako napagalitan. Estela palang pangalan ng may-ari ng malaking grocery ang pinapasukan mo. Opo, Nay. Kung hindi ka napagalitan, bakit ka malungkot? Oo nga, anak. Bakit ba? Sabihin mo nga. Baka sakaling makatulong kami ng kapatid mo. May ipagtatapat po ko sa inyo, Inay. Sana po, huwag kayong magalit sa akin. Bakit? Ano bang ginawa mo? May boyfriend na po ako, Inay. Ano? Ha? Ilang buwan na rin po. At ngayon mo lang sinabi sa akin?
Anak, hindi naman ako tutol na tumanggap ka ng manliligaw. Sorry po, Nay. Sa grocery lang naman po kasi niya ako niligawan. Siya po si Vince, ang anak ni Ma'am Estela. Mayaman pala nobyo mo, ate. Tutol ba sa relasyon ninyo ang amo mo? Kaya ka malungkot? Hindi po. Oh. Sabi ko nga po sa inyo, napakabait po ni Ma'am Estela. Hindi po siya matapobre. Sabi po kasi niya, galing din daw siya sa hirap nung araw. Oh, kung ganun, anong problema? Nalaman ko po na may masamang bisyo pala si Vince. Oh, anong bisyo, ate? Drug addict siya, Elmer. Drug Yun ang addict? sabi sa akin ng driver nila. Diyos ko. Delikadong makipagrelasyon nga sa ganung tao, anak. Nakakatakot. Para nga pong na-turn off ako nung malaman ko yung lihim niya, Nay. Parang gusto ko na makipag-break sa kanya. Buti pa nga, makipag-break ka na sa kanya habang maaga pa. Baka pati ikaw, ipahamak pa niya eh. Oo nga. Tamang kapatid mo. Layuan mo na ang lalaking yun. Pero, paano ko po gagawin yun? Ganong anak siya ni Mami Stella. Ayos! Nakakuha ko ng bracelet at kwintas ni Mami. Malaking halaga ito pag nabenta. Iba-iba na naman kami ng tropa ko nito. Vince! Ano yan? Bakit binuksan mga parador ko at hawak-hawak Mami. mga alas ko? Sorry ka na lang, Mami. Kinuha ko talaga to para magkapera ng malaki. Vince! Huwag ka umalis! Ibalik mo sa akin ang alas ko! Tumahimik ka na. Wala ka naman magagawa eh. Marami kang alahas. Hindi to kawalan sa'yo. Vince! Vince! Bakit mo nagawa sa akin to? Naging mabuting ina ako sa'yo. Binigyan kita ng isang magandang buhay at kinabukasan. Pero harap-harapan mo pa rin akong pinagdanakakuan. Cecil, malapit na tayo magsara. Oo nga po, Mang Bert. At tulad ng dati, maayos ang takbo ng grocery ni Mami Stella. Uy, speech lang naman ang panira sa negosyo ni Ma'am eh. Mabuti nga ho eh. 2 days na siya hindi nagpupunta rito. Walang umiistorbo sa akin. Totoo? Hindi mo ba siya namibis? Talagang hindi po. Dahil po sa mga nalaman ko sa inyo tungkol sa kanya, Ay. bigla pong nawala yung nararamdaman ko para sa kanya. Hindi ko nga lang po alam kung paano ko siya malalayuan eh. Teka nga ho pala. Bakit po hindi iparehab ni Ma'am si Vince? Ay nako, natatakot. Oh? Oo. Nagbanta si Vince sa kanya na kapag dinala siya sa rehab, ay tatakas daw siya doon. At papatayin si Ma'am Estela. Ano po? Pakasama pa lang talaga niya. Ay nako, lulong na kasi siya sa bawal na gamot. Mang Bert, bakit po kaya hindi rin nagpupunta rito si Ma'am? Uy, malalaman natin. Pupunta ako sa bahay nila mamaya eh. O Elmer, Cecil, mag-almusal na kayong dalawa at nang hindi kayong malate sa school at sa grocery. Opo, Nay. Sabayan niyo na kami, Nay. Para naman may laman na yung tiyan ninyo bago kayo magtinda sa palengke. Ate, may tumatawag sa cellphone mo. Oo nga. Teka, si Ma'am Stella? Hello po, Ma'am. Cecil, magpunta ka rito sa bahay namin. Si Vince, Bakit po kayo umiiyak, Ma'am? Ano po nangyari kay Vince? napaaway ang grupo nila at kasama siya sa dalawang namatay. Patay na si Vince. Nay, nakausap ko na po yung manager sa grocery.
Pupunta rin po sila kina mama mamayang hapon. Pero sabi ko, mauuna na ako dahil pinapupunta na ako doon. Okay ka lang ba, anak? Opo, Nay. Medyo nalulungkot lang po ako. Naaawa ako kay Ma'am Stella. Gusto ko sanang makiramay din sa boss mo. Sige po, Inay. Mabuti nga po yun para gumaan kahit paanong loob ni Ma'am. Sumama na po kayo sa akin. Ma'am Stella. Cecil, wala na si Vince. Iniwan niya na tayo. Oo nga po, Ma'am. Naawa po ako sa kanya. Kung naging masunurin lang po sana siya sa inyo, maaaring hindi niya ito sinapit. Kahit naman hindi ko siya tunay na anak, itinuring ko siyang tunay kong anak. Minahal ko siya. Hindi po ninyo anak si Vince? Oo. Anak siya ng namatay kong kaibigan na may breast cancer. Sayang. Hindi niya pinahalagahan ang pagmamahal ninyo. Mag-isa na ako ngayon, Cecil. Hindi po, Ma'am. Hindi po kayo nag-iisa. Kasama po ninyo kami mga tauhan ninyo. Ma'am, kasama ko nga po pala ang nanay ko. Gusto rin po niyang makiramay sa inyo. Sige. Tawagin mo. Nay! Halina po kayo rito. Nakikiramay po kami, ma'am. Maraming salamat. Elsa? Ate, Stella? Sandali. Naguguluhan ako Bakit po tinawag ninyong ate ang boss ko, Nay? Siya ang kapatid ko, anak. Ang panganay kong kapatid. Si Ate Stella. Biglang napalitan ang tuwa ang kalungkutan ko. Dahil sa muli natin pagkikita, kapatid ko. Ate. Masayang-masaya din ako. Pero paano nangyari yon? Paano po kayo naging magkapatid? Lumayas ako sa aming probinsya. Dahil sa labis na kalupitan ng aming ama. Pinalad naman ako sa trabaho dito sa Maynila. Babalik sana ako doon para dalawin sila. Pero nalaman ko, wala na sila doon. Ay, umalis na rin kasi ako doon, ate. Nang bumanaw si Itay. Kung ganun, tita ko pala kayo, Mami Stella. Wow! Ang ganda ng bahay ng tita natin, ate. Ang laki. Mula ngayon, dito na tayo titira, mga anak. At makakapag-aral na rin kayo sa kolehiyo. Dahil pag-aaralin daw kayo ni Ate Estela. Isang napakalaking biyaya po ng Diyos. Itong dumating sa atin, Inay. Oo nga po, Nay. Parang panaginip lang. Elmer, hindi ito panaginip. Talagang napakalaking biyaya itong muli namin pagkikita ng kapatid ko. Sana mga anak, pasayahin niyo siya, ha? Huwag niyong sayangin ang pagtulong niya sa atin. Ngayon ay pareho na kaming tapos ng kolehiyo ni Elmer. Sina Inay at Tita Estela naman ang patuloy na gumagabay sa amin. Sana po ay inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako po, si Cecil, dating kahera, at ito ang aking buhay. Ang bawat kalungkutan ay may katapat na kaligayahan. Ngunit sana'y matutuhan nating pahalagahan ang sa atin ay nagmamahal. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Phil Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin,
June Martin Legaspi at Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Moyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara sa direksyon Salvador M. Royanes. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay isang nilalang ang magbabahagi sa atin ng kanyang kasaysayan na kapupulutan ng aral sa buhay. Siya po ay si Norman. Ako po'y naninirahan dito sa Cavite. Isa po akong pianista. Bago mag-pandemic, tumutugtog ako sa ilang malalaking restaurant. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan. Congratulations, Norman. Puring-puri ka na naman ang mga customer natin kanina. Napakahusay mo raw tumugtog. Plakado, sabi nila. Salamat po, ma'am. Talaga pong pinagbubuti ko po ang pagtugtog para masiyahan po ang lahat ng kumakain dito sa restaurant nyo. Kaya naman naisip ko, gawin ng everyday yung pagtugtog mo rito. Talaga po, ma'am Binita? Oo. At dahil doon, may increase din ang iyong sahod. Ang ganda ng restaurant niyo, Alvin. Ang linis at ang laki pa. At may pianist pa. Sabi ko na sa'yo, magugustuhan mo rito eh. Ikaw lang. Matagal na kitang niyayaya pero ngayon ka lang sumama sa akin. Pasensya ka na. Alam mo naman busy ako sa studies ko eh. Oh, what do you want to eat? Bahala ka na. Hindi naman ako pihikan. At saka, mukha namang masarap ang mga food niyo dito. Right. Alvin, gusto ko sanang mag-request sa pianist ng tutugtugin niya. Can we talk to him later? Mukhang nawili sa restaurant natin na ang nililigawan mo, anak. Nakailang request na siya sa pianista natin na si Norman. Actually, ma'am, gusto ko ang pagkawili ni Sheila sa place natin. She said she'll bring there her family and friends. Oh, very good. Isa lang ang ayoko. Ano naman yon? Yung pagkatuwa niya sa pianista natin na si Norman. Oh, Alvin. Humahanga lang si Sheila kay Norman. Yan nga ang ayoko, mami. Hindi pa nga ako sinasagot ni Sheila. May iba na siyang napapansin. Ayoko ng ganun. Anong sabi mo, anak? Parang galit sa'yo yung anak ng may-ari ng restaurant na pinapasukan mo? Opo, ma. Hindi ko naman po alam kung bakit. Wala naman ako masamang ginagawa sa kanya. Baka naman nagsaselo sa'yo. Dahil sa pagiging magiliw sa'yo ng kanyang girlfriend. Hindi ko po alam kung girlfriend nga niya si Sheila o nanliligaw pa lang siya. Pero close nga po siya sa akin. Oo. Malamang na selos nga ang dahilan nun. Anak, hanggat maaari, umiwas ka sa gulo, ha? Lalo na nga, anak siya ng boss mo. Ma, ganun naman po talaga ang ginagawa ko. Mabait po si Ma'am Benita. Ayaw kong sumama ang loob niya sa akin. Sayang nga lang dahil hindi nagmana kay Ma'am ang anak niya. Mayabang po kasi si Alvin. At kung kumilos, akala mo siga. Narito na tayo sa inyo, Sheila. Salamat ulit, Alvin, ha? Alika, tumuli ka muna. Okay. Pamimeriendahin kita. Lagi na lang ikaw ang nagpapakain sa akin sa restaurant niyo, eh.
Hi, Sheila. Tama-tama pala ang dating ko. Narito ka na. O, ikaw pala, Reden. Oh, kasama mo pala si Alvin. Oo, Reden. Inihatid ko siya. Ah, inihatid mo na pala eh. Eh di pwede ka na umuwi. Narito na siya eh. Ano? Ano ka ba, Reden? Bakit mo ginaganyan ang bisita ko? Bisita mo rin ako, Sheila. At siya, kanina mo pa kasama. Kaya ayos lang kung buwi na siya. Ako ang magsasabi kung uuwi siya. At hindi ko siya pinauuwi. Ngayon, baka naman isipin mo masama ang ugali ko. Kung gusto mo, kayong dalawa nga asikasuhin ko. Narinig mo ang sinabi niya, Reden? Hindi na. Huwag na. Gusto ko ako lang. Babalik na lang ako sa ibang araw. Salamat sa'yo, Iha. Palagi ka nagdadala ng mga customer dito sa amin. Dahil po yun sa maganda ninyong place, ma'am. Good service pa. At masarap ang pagkain. At may mahusay pang pianista. Salamat, Sheila. Minsan nga imbitahin kita sa amin para tumugtog. And then, ako ang kakanta. Ano nga palang order mo, Iha? Yun na rin pong favorite ko, ma'am. Okay. Dyan ka muna, ha? Apo. At ipapaasikaso ko. Thank you po. Sheila, babalik na ako sa pwesto ko. Wait lang, Norman. Ito yung request ko. Sinulat ko para hindi mo malimutan. Okay. Sige, maiwan na kita. Wait. Iniiwasan mo ba ako? Kasi pag kinakausap kita, lagi kang nagmamadaling umalis. Iniiwasan ko lang na magalit ang boyfriend mo. Ay, hindi ko pa boyfriend si Alvin. Pero, aaminin ko, may feelings din ako sa kanya. Pinag-aaralan ko nga lang kung dapat ko na siyang sagutin. Pero kung magsiselo siya sa'yo, maiinis ako sa kanya. Sheila, Look, Norman, I really admire you. Dahil ang husay mong tumugtog. Hindi man itatanong, gusto ko maging isang concert pianist. Pero hindi nangyari. Dahil ang gusto ni na mami na tulungan ko sila sa business namin. Kaya, management ang pinako nila sa akin. ganun ba? Yeah. Pero ngayong nasunod ko na sila, naiisip ko, panahon na para gawin ko naman ang talagang gusto ko. Salamat, Sheila! Ang saya-saya ko! After a year, sinagot mo rin ako. Dahil nakita ko namang matyaga ka at talagang mahal mo ko. Medyo nag-aalala nga lang ako nitong mga nakaraang buwan na baka hindi mo ako tanggapin. Bakit naman? Dahil sa pianist sa restaurant namin. At talaga nga pala nagsiselos ka sa kanya, ha? Okay, ikukwento ko sa'yo kung bakit magaan ang loob ko kay Norman. Makinig ka. Saan ka galing, Alvin? Kanina pa narito ang food natin. Pinadagdagan ko ang food at tinawag ko rin si Norman. Ha? Bakit? Para sabayan tayong kumain. Alvin? Ngayong girlfriend na kita, gusto kong patunayan sa'yo na inalis ko na ang selos ko sa kanya. Oh, I'm happy to hear that. Ang sweet niyo naman. Nakaakbay ka pa kay Sheila, Alvin. Natural, girlfriend ko na si Sheila. Totoo yun, Reden. Sana tanggapin mo na lang ng maluwag sa loob mo ang lahat. Pwede ko namang gawin yun, Sheila. Pero gusto ko munang turuan ng leksyon ang mayamang na ito. Patalim! Ito ang masasabi ko sa'yo, ha? Na hindi mo ako dapat kinalaman. Kailangan makainis na. Hindi ka pwede tumakas! Ano ang nagutan mo ang pagsaksak mo kayo, Alvin? Anak, kumusta na ang anak ng boss mo?
Pinuntahan kita rito para samahan ka. Ginagamot pa po siya ng mga doktor, ma. Oh, anak, bakit ka umiiyak? Nang buhatin po namin siya kanina, lalo ko po nakita ang tama ni Alvin. At doon ko rin po nakita na may balat siya sa dibdib. Anong kaugnayan nun sa pagluha mo? Ma, may balat din po sa dibdib ang kapatid kong si Alvin na matagal na nawalay sa akin. Buhat po ng ampunin niyo ako. Ano? Norman, sabi ng doktor, kailangan daw ng dugo ni Alvin. Pero naubusan sila ng type O dito ngayon. Benita? Edna? Ikaw nga. Magkakilala po kayo? Oo, anak. Siyang kasabay ko noon. Ang siyang umampon sa kapatid mong si Alvin. Sabi niyo, Mami, ngayon nang labas ko dito sa ospital. Oo, Iho. Nakapag-file na nga rin ako ng reklamo laban kay Reden. Salamat po. Sa dami ng ebidensya natin, kahit na may pera pa siya, siguradong makukulong siya. Talagang gusto ko pong managot siya. Inilagay niya sa panganib ang buhay ko. Buti na lang at may nag-donate ng dugo para sa akin. Totoo yan, Iho. Mami, gusto ko pong makilala at mapasalamatan ang tumulong sa akin. Oo, kasama ko na siya. Halika na rito. Alvin, kumusta na ang pakiramdam mo? Norman? Ikaw... Siya nga, Iho. Siya ang nagbigay sa'yo ng dugo. Ang iyong Kuya Norman. Ang iyong kapatid. Kapatid ko? Oo, Alvin. Ako ang kuya mo. Nagkahiwalay tayo sa bahay ampunan nung ampunin tayo ng magkaibang pamilya. 7 years old ka pa lang noon. At ako naman, 12. Naaalala mo ba kapatid ko? Oo, kuya. Hindi ko nakakalimutan yun, Kuya Norman. Salamat sa Diyos. Niloob niyang muli tayo magkita. Alvin, kapatid ko. Napakasaya namin ni Alvin ng mga sandaling yon. Nagkalayo man kami noon, muli naman kami nagkasama dahil sa aking trabaho. Sana po ay inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako po si Norman, isang pianista. At ito ang aking buhay. Mga bituin ng radyo na nagsiganap. Susan Robles, Angelo Alcantara, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin at Alan Ortega. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na namang kwento ang kapupulutan ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kasaysayan ni Dondi. DJ ako sa isang radio station sa aming probinsya. Mahirap lang kami. Kaya naman talagang tuwang-tuwa si Itay nang mapasok ako sa trabaho ito. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Monica,
Para sa akin ang relong ito. Oh, yes, Dondi, my love. Pero, my love, ang mahal nito. Ang mahal nito. Oh, it's okay. Alam mo naman, handa akong gumastos kahit magkano. Basta para sa'yo. Ang sweet mo talaga. Oh, because you always make me happy. Oh, Dondi, kung wag ka na lang kayo mag-program ngayon, sumama ka na lamang sa akin, ha? Naku, pero wala pa pinalas na ang pag-absent ko eh. Baka naman magalit na sa akin yung program manager namin. Don't worry, my love. Monica. Ako mismo magpapaalam sa iyo sa kaibigan ko, station manager nyo, para hindi makapalag ang program manager nyo. Hating gabi ka nang umuwi, anak. Nakita ko nihatid ka ni Monica. Opo, tay. Sinundo niya ako sa station. Siya rin bang nagbigay sa iyo ng mamahaling relungan? Opo. Anak, mali ang ginagawa mo eh. Ho? Dalawang babaeng niloloko mo. Si Emmy na matagal mo ng nobya at si Monica. Ginagawa mo siyang sugar mommy. Tay, hindi ko naman po sinadya ito eh. Nagkagusto siya sa akin. At ginagastusan ako. O kasalanan ko ba yun? Hindi naman, Kasalanan di ba? mo pa rin, anak. Kasalanan mo pa rin. Dahil sinasamantala mong pagkahibang na sa'yo. Putulin mo ng relasyon nyo. Habang hindi ka pa napapahamak. Kung hindi pa kita pinapunta dito, di mo ko dadalawin. I'm sorry, Emmy. Naging busy ako sa station eh. May dalawang kasama ako na nag-leave, kaya yun, akong isa sa pumalit sa trabaho nila. Baka naman naging abala ka lang sa mga listener mo na naloloko sa'yo. Ito naman, hindi naman totoo yan. Di ba sabi ko sa'yo, nagbago na ako. Sana nga, Dondi. Totoo. Kasi honest naman ako sa'yo eh. Mula nung maging tayo. Sana, maging tapat ka rin sa akin. Nandi, Uy, may bisita ko doon. Nandun sa labi. gano'n? Ay, sino? Ay, Jack, hindi si Monica yun dahil pag nagpupunta rito yun, hindi naghihintay yun sa labi. Isa sa marami mong tagahanga, pare. Listener mo. Nympha ang pangalan. Uy, Nympha. Ganda ng pangalan, ha? Maganda rin siya, tol. Oh? Bilib talaga ako sa iyo. Iba talaga pag gwapo na, may maganda pang boses. Ikaw talaga, panayang puri mo sa akin, ha? Parang hindi ka gwapo, ha? Okay, sige, mamaya. Libre kita sa merienda, pre. Ayos yun. Pero dapat ngayon, puntahan mo na yung magandang chick na naghihintay sa iyo. Sobrang saya ko talaga, DJ Dondi. Dahil sumama ka sa akin mag-dinner. Yan naman talaga ang gusto kong mangyari. Ang mapasaya ka ngayong birthday mo. You know what? Hindi ka lang basta gwapo at maganda ang boses. Kind, sweet, and gentleman pa. At ikaw naman, ang ganda mo. Di bagay tayo. Baka naman magalit ang BF mo. I'm single, Dondi. Kaya, pwede tayo. Honey, I have to go now. Huh? Ano ba yan? Oh,
Bilis naman ang oras, Oo nga kasar. Eh, di ba pwede naman tayong magkita uli next time, ha? Dondi, honey. Ano kaya kung magsama na tayo? Ano? O bakit? Ayaw mo? Eh, hindi naman. Naisip ko lang kasi, baka magalit ang mga anak mo. Okay, you don't have to worry. May sariling buhay na sila sa States. Hindi nila tayo pakikialaman. Oh no, bahay ka na. Teka. Bakit bigla mo namang naisip yan? Ayoko na magkahiwalay tayo, Dondi. Tsaka isa pa nagsiselos ako sa mga babae nagkakagusto sa'yo. Kaya para hindi ka na nila makuha sa akin, naisip ko yun. O ano, papayag ka na. Ang sama mo, Dondi. Niloko mo na naman ako. May kinakasama ka na palang mayamang matanda. Kung hindi pa kita sinubaybayan, hindi ko malalaman ang mga kalokohan mo. At may karelasyon ka pang isang mas bata sa'yo. Sinaktan mo na naman ang damdamin ko. At tatlo pa kaming niloloko mo ngayon. Sayang lang ang pagmamahal at pagkakataong binigay ko sa'yo, Dondi. Hindi ko na makakaya to. Ayoko na. Pre, ang ganda ng chikot mo. Lalo ba akong gumugwapo? Oo, tol. Marami na naman chika madadapa sa'yo niyan. Binili ba para sa'yo yan ni Monica? Oo naman. Pre, hindi naman ako makakabili ng ganito kamahal na car. Sa kita lang natin dito, di ba? Oo nga. Ang laki na ng gastos ng matandang museo. Alam mo, parang Ricky, pinakikinabangan naman niya ako ha? Oh, napaliligaya ko siya. Lalo na nga ngayon, magkasama na kami. Uy, paano si Emmy? Ba't biglang ganyan ang reaction mo? Nakipag-break na siya sa akin eh. Nabisto niya ang tungkol kina Nympha at Monica. Ganun ba? Pare, matanong nga kita. Sino ba sa tatlo ang mahal mo? Si Monica, si Nympha o si Emmy? Siyempre, si Abby, pare. Siya ang long-time girlfriend ko. Sina Nympha at Monica, pastime lang ang mga yun. Mahirap yan, pre. Hindi lang 2 ilog ang pinamamangkaan mo eh. 3 pa. Baka lumubog ka niyan. Hindi ka makapagkakaila, Dondi. Ilang beses ko na kayo nakita ng nimpang yon. Ano? At sinusubaybayan mo pala ako? May karapatan akong gawin yon. Nagsasama tayo. Monica, si Nympha. Isa lang siya sa mga tagapakinig ko. Kaya pinagbibigyan ko. Kaya niyayakap mo, hinahalikan mo. Monica! Hindi ako tanga. Minahal kita, ginastusan. Tapos ganito pa gagawin mo sa akin. Sinusumbatan mo ba ako? Dahil lahat binigay ko sa'yo. Maging maligaya ka lang. O bakit? Pinakikinabangan mo na naman ako, di ba? Dahil ikaw na rin ang nagsabi. Napaliligaya kita. Kaya amaros lang tayo. Yaka. Sinampal mo ko? At hindi lang yan ang gagawin ko sa'yo. Dahil sa panluloko mo sa akin. Aba, ako kong malit na bote. Ibubuhos ko sa'yo. Monica! Bagay sa'yo doon. Masira ko.
bakit mo naman ginawa yun sa anak ko, Monica? Dapat lang sa kanya yon. Manluloko siya. Hindi makontento. Sana hiniwalayan mo na lang siya. Para ano? Para maging malaya siya? Hindi, Mang Homer. Dapat sa kanya parusahan. Kaya ginawa ko yon. At kung dahil doon makukulong ako, handa akong tanggapin yon. Mabawasan lang ang matulad niya dito sa mundo. Eto na anak ang pagkain mo. Halika't susubuan na kita. Yung kumain tayo. Anak, lagi mo na lang ginagawa ito. Masamang madalas na magpalipas ng gutom. Gusto ko lang mamatay. Huwag mo sabihin yan. May kabuluhan ka pa dito sa mundo. Kasalanan ko, Itay. Kasalanan ko kaya ako sinapit ito. Hindi ako nanganig sa iyo. Ngayon wala na ang lahat ng mga magagandang katangian ko. Ang mga ilagaan sa akin, Itay. Wala na. Napakasakit ng ibinunga sa akin ang pangyayaring yun. Nasira na ang mukha ko. Nabulag pa ako at nawala ng trabaho. Ngayon ay narito ko. Tinutulungan ni Itay para muling makapagsimula at matanggap ang aking kapansanan. Ako po si Dondi at ito ang aking buhay. Hindi dapat na gamitin ang magagandang katangian para sa pang-aabuso at panlalamang upang huwag masira ang magandang sinimulan. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Lionel Benamin, Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor at June Martin Legaspi sa papel na Dondi. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay isang nilalang ang magbabahagi sa atin ng kanyang kasaysayan na kapupulutan ng aral sa buhay. Siya po ay si Norman. Ako po'y naninirahan dito sa Cavite. Isa po akong pianista. Bago mag-pandemic, tumutugtog ako sa ilang malalaking restaurant. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan. Congratulations, Norman. Puring-puri ka na naman ang mga customer natin kanina. Napakahusay mo raw tumugtog. Plakado, sabi nila. Salamat po, ma'am. Talaga pong pinagbubuti ko po ang pagdugtog para masiyahan po ang lahat ng kumakain dito sa restaurant nyo. Kaya naman naisip ko, gawin ng everyday yung pagtugtog mo rito. Talaga po, ma'am Binita? Oo. At dahil doon, may increase din ang iyong sahod. Ang ganda na restaurant niyo, Alvin. Ang linis at ang laki pa. At may pianist pa. Sabi ko na sa'yo, magugustuhan mo rito eh. Ikaw lang. Matagal na kitang niyayaya pero ngayon ka lang sumama sa akin. Pasensya ka na. Alam mo naman busy ako sa studies ko eh. Oh, what do you want to eat? Bahala ka na. Hindi naman ako pihikan.
At saka, mukha namang masarap ang mga food niyo dito. Right? Alvin, gusto ko sanang mag-request sa pianist ng tutugtugin niya. Can we talk to him later? Mukhang nawili sa restaurant natin na ang nililigawan mo, anak. Nakailang request na siya sa pianista natin na si Norman. Actually, ma'am, gusto ko ang pagkawili ni Sheila sa place natin. She said she'll bring there her family and friends. Oh, very good. Isa lang ang ayoko. Ano naman yon? Yung pagkatuwa niya sa pianista natin na si Norman. Oh, Alvin. Humahanga lang si Sheila kay Norman. Yan nga ang ayoko, mami. Hindi pa nga ako sinasagot ni Sheila. May iba na siyang napapansin. Ayoko ng ganun. Anong sabi mo, anak? Parang galit sa'yo yung anak ng may-ari ng restaurant na pinapasukan mo? Opo, ma. Hindi ko naman po alam kung bakit. Wala naman ako masamang ginagawa sa kanya. Baka naman nagsaselo sa'yo. Dahil sa pagiging magiliw sa'yo ng kanyang girlfriend. Hindi ko po alam kung girlfriend nga niya si Sheila o nanliligaw pa lang siya. Pero, close nga po siya sa akin. Oh, malamang na selos nga ang dahilan nun. Anak, hanggat maaari, umiwas ka sa gulo, ha? Lalo na nga, anak siya ng boss mo. Ma, ganun naman po talaga ang ginagawa ko. Mabait po si Ma'am Benita. Ayaw kong sumama ang loob niya sa akin. Sayang nga lang dahil hindi nagmana kay Ma'am ang anak niya. Mayabang po kasi si Alvin. At kung kumilos, akala mo siga. Narito na tayo sa inyo, Sheila. Salamat ulit, Alvin, ha? Alika, tumuli ka muna. Okay. Pamimeriendahin kita. Lagi na lang ikaw ang nagpapakain sa akin sa restaurant niyo, eh. Hi, Sheila. Tama-tama pala ang dating ko. Narito ka na. O, ikaw pala rin din. Oh, kasama mo pala si Alvin. Oo, Reden. Inihatid ko siya. Ah, inihatid mo na pala eh. Eh di pwede ka na umuwi. Narito na siya eh. Ano? Ano ka ba, Riden? Bakit mo ginaganyan ang bisita ko? Bisita mo rin ako, Sheila. At siya, kanina mo pa kasama. Kaya ayos lang kung umuwi na siya. Ako ang magsasabi kung uuwi siya. At hindi ko siya pinauuwi. Ngayon, baka naman isipin mo masama ang ugali ko. Kung gusto mo, kayong dalawa nga asikasuhin ko. Narinig mo ang sinabi niya, Reden? Hindi na. Huwag na. Gusto ko ako lang. Babalik na lang ako sa ibang araw. Salamat sa'yo, Iha. Palagi ka nagdadala ng mga customer dito sa amin. Dahil po yun sa maganda ninyong place, ma'am. Good service pa. At masarap ang pagkain. At may mahusay pang pianista. Salamat, Sheila. Minsan nga imbitahin kita sa amin para tumugtog. And then, ako ang kakanta. Ano nga palang order mo, Iha? Yun na rin pong favorite ko, ma'am. Ah, okay. Oh, dyan ka muna, ha? Apo. At ipapaasikaso ko. Thank you po. Sheila, babalik na ako sa pwesto ko. Wait lang, Norman. Ito yung request ko. Sinulat ko para hindi mo malimutan. Okay. Sige, maiwan na kita. Wait. Iniiwasan mo ba ako? Kasi pag kinakausap kita, lagi kang nagmamadaling umalis. Iniiwasan ko lang na magalit ang boyfriend mo. Ay, hindi ko pa boyfriend si Alvin. Pero, aaminin ko, may feelings din ako sa kanya. Pinag-aaralan ko nga lang kung dapat ko na siyang sagutin. Pero kung magsiselo siya sa'yo, maiinis ako sa kanya. Sheila, Look, Norman, I really admire you. Dahil ang husay mong tumugtog. Hindi man itatanong, gusto ko maging isang concert pianist, pero hindi nangyari.
Dahil ang gusto ni na mami na tulungan ko sila sa business namin. Kaya, management ang pinako nila sa akin. Ganun ba? Yeah. Pero ngayong nasunod ko na sila, naiisip ko, panahon na para gawin ko naman ang talagang gusto ko. Salamat, Sheila! Ang saya-saya ko! After a year, sinagot mo rin ako. Dahil nakita ko namang matyaga ka at talagang mahal mo ko. Medyo nag-aalala nga lang ako nitong mga nakaraang buwan na baka hindi mo ako tanggapin. Bakit naman? Dahil sa pianist sa restaurant namin. At talaga nga pala nagsiselos ka sa kanya, ha? Okay, ikukwento ko sa'yo kung bakit magaan ang loob ko kay Norman. Makinig ka. Saan ka galing, Alvin? Kanina pa narito ang food natin. Pinadagdagan ko ang food at tinawag ko rin si Norman. Ha? Bakit? Para sabayan tayong kumain. Alvin? Ngayong girlfriend na kita, gusto kong patunayan sa'yo na inalis ko na ang selos ko sa kanya. Oh, I'm happy to hear that. Ang sweet niyo naman. Nakaakbay ka pa kay Sheila, Alvin. Natural, girlfriend ko na si Sheila. Totoo yun, Riden. Sana tanggapin mo na lang ng maluwag sa loob mo ang lahat. Pwede ko namang gawin yun, Sheila. Pero gusto ko munang turuan ng leksyon ang mayamang na ito. Patalim! Ito ang masasabi ko sa'yo, ha? Na hindi mo ako dapat kinalaman. Kailangan makainis ka. Hindi ka pwede tumakas! Ano ang nagutan mo ang pagsaksak mo kayo, Alvin? Anak, kumusta na ang anak ng boss mo? Pinuntahan kita rito para samahan ka. Ginagamot pa po siya ng mga doktor, ma. Anak, bakit ka umiiyak? Nang buhatin po namin siya kanina, lalo ko po nakita ang tama ni Alvin. At doon ko rin po nakita na may balat siya sa dibdib. Anong kaugnayan nun sa pagluha mo? Ma, may balat din po sa dibdib ang kapatid kong si Alvin na matagal na nawalay sa akin. Buhat po ng ampunin niyo ako. Ano? Norman, sabi ng doktor, kailangan daw ng dugo ni Alvin. Pero naubusan sila ng type O dito ngayon. Benita? Edna? Ikaw nga. Magkakilala po kayo? Oo, anak. Siyang kasabay ko noon. Ang siyang umampon sa kapatid mong si Alvin. Sabi niyo, Mami, ngayon nang labas ko dito sa ospital. Oo, Iho. Nakapag-file na nga rin ako ng reklamo laban kay Reden. Salamat po. Sa dami ng ebidensya natin, kahit na may pera pa siya, siguradong makukulong siya. Talagang gusto ko pong managot siya. Inilagay niya sa panganib ang buhay ko. Buti na lang at may nag-donate ng dugo para sa akin. Totoo yan, Iho. Mami, gusto ko pong makilala at mapasalamatan ang tumulong sa akin. Oo, kasama ko na siya. Halika na rito. Alvin, kumusta na ang pakiramdam mo? Norman? Ikaw... Siya nga, Iho. Siya ang nagbigay sa'yo ng dugo. Ang iyong Kuya Norman. Ang iyong kapatid. Kapatid ko? Oo, Alvin. Ako ang kuya mo.
Nagkahiwalay tayo sa bahay ampunan nung ampunin tayo ng magkaibang pamilya. 7 years old ka pa lang noon. At ako naman, 12. Naaalala mo ba kapatid ko? Oo, kuya. Hindi ko nakakalimutan yun, Kuya Norman. Salamat sa Diyos. Niloob niyang muli tayo magkita. Alvin, kapatid ko. Napakasaya namin ni Alvin ng mga sandaling yon. Nagkalayo man kami noon, muli naman kami nagkasama dahil sa aking trabaho. Sana po ay inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako po si Norman, isang pianista. At ito ang aking buhay. Mga bituin ng radyo na nagsiganap. Susan Robles, Angelo Alcantara, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin at Alan Ortega. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.